Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Pinggoy. Magandang araw sa inyong lahat at kasalukuyang naninirahan sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Isa po ako sa libo-libo mong tagapakinig sa inyong munting tahanan at matagal munang tagahanga. Naaaliw talaga ako makinig ng mga horror narration mo. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hango sa totoong buhay na may kinalaman sa brutal na pagpatay ng isang lalaki sa sarili nitong ama. At isang dalagitang walang awang ginahasa ng ilang kalalakisan sa isang malawak na sagingan na may kaugnayan din sa nilalang na tinawag nilang aswang. Magsisimula ang aking kwento noong magbakasyon ako sa aking pinsan na itago na lang natin sa pangalang Enteng sa Ormoc del Norte. Mayo 26, 2004 nang magbakasyon ako sa lugar ng aking pinsan na si Enteng. Sa taong aking nabanggit ay 22 anyos pa lamang ako at isang pilyong binata na walang alam gawin sa buhay kundi ang maglakwat siya. Maayos naman ang aming pamumuhay dahil stable naman ang trabaho ng aking mga magulang. Maginhawa ang takbo ng aming pamilya kaya todo asa ako sa ibinibigay nilang suporta pinasnyal. Sa totoo lang Sir Bordes, gala dito, gala doon. Tambay dito, tambay doon. Ganito ako noon na halos hindi ko na iniisip ang aking hinaharap. Ang pagbabakasyon ko sa lugar ng aking pinsan ay hindi ko pinagplanuhan. Nabalitaan ko kasi mula sa kanya na mayroon daw palaisdaan ang kanilang kapitbahay. Sabi pa umano ni Enteng, mag-ama ang nagmamay-ari ng fish pond at mabait raw ang padre de pamilya. Ibinalita din niya sa akin na may bagong dayong pamilya ang naninirahan sa kanilang baluarte malapit sa taniman ng mga saging. Maganda raw umano ang dalaga at malumanay kumilos. Tuwing nakasuot umano ito ng uniforme ay talagang lumilitawa ang ganda. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa noon magbakasyon ng isang linggo kina Enteng. Dahil spoiled brat ako ay hindi ako nawawalan ng budget. Palagi kasi ako binibigyan ng pera ng aking mga magulang lalo't pareho silang secondary teacher sa isang universidad. Higit sa lahat may sariling negosyo ang aking nakakatandang kapatid na babae na wala pa noon asawa. Kaya lumaki ako sa layaw at naging batugan sa aming pamilya. Kumusta ka na insan? Mahigit isang buwan din tayo hindi nagkita simula nung dumalaw ka sa bahay. Mukhang hindi ka yata masaya na nandirito ako. Hindi mo man lang ba ako papakainin? Napagod ako sa bayahe. Grabe ang init ng panahon. Bungad na wika ko sa aking pinsan nung makarating ako sa kanilang bahay. Makapagsalita ka, akala mo isang taon tayo hindi nagkita. Sino ang nagsabi sa'yo na hindi ako masaya? Siyempre masayang masaya ako dahil kasama ko na naman ang pilyo kong pinsan. Nagulat lang ako sa biglaan mong pagdating. Nalaman mo lang ang tungkol sa bagong lipat na dalaga na pasugod ka agad rito. Pagdating talaga sa babae ang sugapa mo. Kailan ka ba titino? Tugon naman ni Enteng bago kami pumasok sa kanilang bahay. Noong makapasok ako sa kanilang tahanan, agad naman ako pinaghanda ng makakain ng aking pinsan. Habang magkaharap kami sa hapag, isinentro ko agad ang aming usapan patungkol sa magandang dilat. Tinanong ko ito kung ano ang pangalan ng babae. Ani umano ni Enteng, mailap itong babae na tila umiiwas sa mga tao. Tuwing natatnaw niya ito sa malayo galing sa eskwela,
ay parang palagi itong nagmamadali maglakad. Kaya hindi niya mismo nalaman ang personal na pangalan nito. Minsan palagi pa daw nakabuntot ang nanay na tila hatid sundo. Hanggang sa maibaling namin ang kwentuhan tungkol sa mag-amang may-ari ng palaisdaan sa bandang dulo ng kanilang baluarte na itago na lang natin sa pangalang Mang Pilo at Berting. Teka lang insan. Nasaan pala sina Tiong at Tiang? Pati ang kapatid mong si Carla wala rin dito sa bahay niyo. Saan ba sila pumunta? Usisang tanong ko dito, magkakasama silang tatlo umalis ng bahay. Pumunta sila sa bayan para magsimba. Sagot naman ni Enteng, Sir Bordes, noong araw na yon, pumunta kami sa palaisdaan ni Mang Pilo. Nais namin tignan ang mga isda sa fish pond, lalo't malapit na ang pagha-harvest ng mga isda. Sabi kasi ni Enteng, anumang oras pwede kaming mamingwit roon basta humingi lang kami ng permiso sa may-ari. Wala akong sasayangin na oras sa isang linggo kong bakasyon nang makarating kami sa tahanan ni Mang Pilo. Nadatnan namin ito mag-isang umiinom ng alak na tila problemado. Tinanong ito ng aking pinsan kung nasaan ang kanyang anak. Anito, umalis daw ang kanyang binatang anak dahil nagkaroon sila ng alitan kagabi. Madalas daw sila hindi magkasundo at palaging nag-aaway. Napag-alaman ko mismo sa matanda na mabisyo umano ang kanyang uniko hidyo. 35 anyos na ang binatang si Berting, pero hindi raw ito maasahan lalo na sa kanilang palaisdaan. Tila suntok sa buwan ang pagkakatulad naming dalawa. Dahil nakahiligan ko ang pangingisda na naging bahagi na ng aking pagbibinata ay kinuha ko ang loob ng matanda. Nakipag-inuman kami ni Enteng sa kanya at naging maayos naman ang una naming paghaharap. Gayunpaman, nakikita ko sa mga mata ni Mang Pilo ang labis na pagkalumbay. Mga ngiting may bigat sa pakiramdam na tila uhaw sa pagmamahal ng isang anak. Pumanaw na ang kanyang may bahay at hindi na niya naisip maghanap ng bagong katuwang sa buhay lalo na't matanda na siya. Noong matapos ang aming inuman, ay nakangiti kami nagpaalam sa kanya at muli na lang babalik kinabukasan para mamingwit. Pumayag naman si Mang Pilo na manghuli kami ng mga isda na walang anumang hihinging kapalit. Sobrang bait talaga nito. Kahit nasa impluwensya ito ng alak, ay mahinanon pa itong magsalita na halatang marunong makipagkapwa-tao. Kinagabihan, sa unang hapunan na kasama ko ang buong pamilya ng aking pinsan, ay maraming naikwento sa akin sina Tiotya tungkol sa mag-ama na hindi naman binanggit sa akin ni Enteng. Sabi umano ng mga magulang ng aking pinsan, walang gabi na hindi nag-aaway ang mag-amang sina Mang Pilo at Berting. Tila nagre-rebelde umano ang binata. Simula kasi pagkabata nito, nakaranaas ito ng pananakit sa kamay ng sariling ama nung nabubuhay pa ang kanyang ina. Malupit na tatay umano si Mang Pilo. Nagbago lang ang ugali nito nung pumanaw ang kanyang may bahay at nang mabinata na si Berting. Naisip nila na baka gumaganti lang ang binata lalo't matanda na ang ama nito. Insan, dating gawi. Pagkatapos natin mamingwit bukas maliligo tayo sa batis. Di ba, madalas natin ito gawin dati tuwing lumiliban tayo sa klase. Nakangising saad ko dito habang nakahiga kami sa kama. Mukhang maganda nga ang naisip mo, insan. Tapos sa susunod na araw bibisita tayo sa bahay ng sinasabi kong dalaga.
Makapal naman ang mukha mo. Kaya hindi na ako magtataka na kaya mong kilalanin ang dalaga. Pabirong sagot naman ni Enteng, buti alam mo, insan. Kasing kapal talaga ng espalto ang mukha ko. Ako na bahala sa sinasabi mong babae. Gagawin ko ang lahat na makilala natin siya. Gusto ko malaman ang kanyang pangalan. Ani pagmamayabang ko na tila puno ng kumpiyansa sa sarili, Sir Bordes. Hindi ko sukat akalain na sa pangalawang gabi ko mararanasan ang isang malagim na trahedya na talagang nagpagimbal sa aking buhay. Isang gabi na dalawang karumal-dumal na pagpaslang ang nagpagulantang sa buong lugar. Kinaumagahan, araw ng Lunes buwan ng Mayo, ika-28, maaga kami nagising ni Enteng para mamingwit sa palaisdaan ni Mang Pilo. Tahimik noon ang umaga at maganda ang bungad ng panahon na tila kay sarap sa pakiramdam. Bago kami manghuli ng isda, nagpaalam ulit kami sa matanda. Malungkot ito nagkakape sa kanyang bakuran, habang nakatanaw sa kalawan na parang kay lalim ng iniisip. Sa aming pangingisda ni Enteng, natanaw namin sa malayo ang isang dilag na bihis ng uniforme patungong labasan. Hindi nito kasama ang kanyang ina. Sir Bordes, sobrang ganda talaga ng dalaga kahit nasa malayo ko ito napagmasdan. Nagmamadali ito naglakad malapit sa bungad ng sagingan na kaunti lang ang kabahayan na halos watak-watak pa ang mga ito. Nagpatuloy lang kami sa pamimingwit dahil sa susunod na araw pa naman kami dadalaw sa bahay ng dalaga. Wala kami masamang intensyon. Ang nais lang namin ng pinsan ko ay makilala namin ang isang mailap na babae na pumukaw agad sa aking atensyon sa unang pagkakataon nung masilayan ko ito. Habang abala kami sa pangingisda, ay biglang dumating ang anak ni Mang Pilo na tila lango sa alak kasama ang tatlong kaibigan nito. Hindi naman kami pinansin ni Berting at dumiritso lang ito sa kanyang ama. Ilang minuto lang ang lumipas ay biglang nagtalo ang dalawa. Narinig namin kung paano murahin at pagsalitaan ng masama ng binata ang sariling ama. Humingi ito ng pera na ipambibili ng kanilang maiinom na alak ng kanyang mga kaibigan. Dahil hindi binigyan ni Mang Pilo si Berting, ay nauwi sa mainit na pagtatalo na may kasamang pagbabanta. Narinig ko pa kung paano ipagtatapon ng binata ang mga kasangkapan sa kanilang bahay. Nag-umikilkil sa aking pandinig ang bawat pagbasag ng mga pinaggan at baso. Matapos magdabog ni Berting, ay galit na galit itong umalis kasama ang tatlong lalaki. Naiwan ang matanda na umiiyak habang pinupulot ang mga nagkalat na kasangkapan. Nakaramdam kami ng matinding awa kay Mang Pilo kaya tinulungan namin ito. Imbes na maligo kami sa batis ay ipinagpaliban na lamang namin ito. Hindi na namin ipinagpatuloy pa ang pamimingwit. Nang maging panatag na ang loob nito ay naisip namin ni Enteng na ibahin ang plano. Imbes na magtampisaw sa batis, ay namasyal na lang kami sa bayan para aliwin ang aming mga sarili. Dumaan din kami sa eskwelahan na pinapasokan ng dalaga. Sir Bordes, halos inabot kami ng gabi sa papamasyal ng aking pinsan. Uminom din kami sa isang tindahan malapit sa Talipapa para pasiyahin ang aming mga sarili. Nasa tapat lang kasi ng tindahan ang kalsada, kaya maraming dumaraan na magagandang babae, lalo na ang mga estudyante. Bandang 7:00 na ng gabi nung makauwi kami ni Enteng sa kanilang bahay.
Bumungad agad sa amin ang kakaibang pakiramdam dahil sa pagiging tahimik ng mga magulang ng aking pinsan. Anilay, nagkaroon daw ng malaking hidwaan sa pagitan ni Mang Pilo at Berting. Narinig umano nila ang malakas na sigawan at pagtatalo ng mag-ama. Dahil away pamilya ito, ay hindi na sila nakialam dahil natatakot silang madamay. Ang ipinagtataka lang nila kung bakit bigla na lang naging tahimik ang bahay ng matanda at wala man lang sindiang ilaw. Sa puntong iyon, bigla akong kinutoban na tila may hindi magandang nangyari sa matanda. Balak ko sana bisitahin si Mang Pilo, ngunit pinigilan ako ni Tiotya. Baka raw madawit ako sa away ng mag-ama. Natatakot din sila na baka sa akin ibuntong ni Berting ang galit nito. Makalipas ang ilang saglit kung saan tapos kami maghapunan, tila may bumabagabag sa aking isipan. Hindi ako mapalagay ng mga oras na iyon at palaging nakatanaw sa bahay ng mag-ama. Sobrang dilim talaga sa gawing iyon. Kinumbinsi ko ang mga magulang ni Enteng na puntahan namin ang bahay ni Mang Pilo. Kakaiba kasi ang katahimikan ng gabing iyon na nagpapatayo sa aking balahibo. Sa tulong ng aking pinsan, walang nagawa si Tio at siya na puntahan namin ang bahay na iyon. Bitbit ang isang flashlight, magkakasama kaming naglakad patungo sa palaisidaan. Sir Bordes, sa labas pa lang ng bahay ng matanda ay umihip na ang malamig na hangin na may kasamang malansang amoy. Butas-butas ang pinto at dingding na tila tinusok ng paulit-ulit ng isang matalas na bagay. Tinawag namin ang pangalan ni Mang Pilo, ngunit wala ito naging tugon. Kaya nagpagpasyahan namin lahat na pasukin na ang bahay. Magulo ang loob at